Hi! For today's video, magluluto ako ng tortang kalabasa. Napansin ko nga itong kamatis, pwede na siyang pitasin. Though hindi ito kasama sa tortang kalabasa. Ito talaga yung kailangan ko dahon ng sibuyas. Ayan, hindi na lumago ang dahon ng sibuyas kasi palagi ko siyang kinukuhanan guys. Gamit na gamit ko talaga yung dahon ng sibuyas kapag nagluluto ako. Kaya dapat talaga marami akong tanim na ganito. Anyways, last nakuha ko naman na yan. Siguro next week na lang ulit ako kukuha ng dahon ng sibuyas. Anyways, ayun, may bunga ang aking bell peppers. Ito pa yung iba. So, ito nga yung taniman ko ng mga sili. Siling labuyo, bell peppers, and yung siling haba na pangsigang. Tapos dito naman sa side na to, nandito yung mga talong. Meron ng bunga, pero maliit pa siya guys So, di ko pa yan kukunin. Ayan, nagbubulaklak na ulit siya guys. Tapos, sa banda ron nga pala may tanim ako na ampalaya. Tapos, dito naman sa kabilang side, ayan, meron akong tanim na bataw. May mga okra din dito, tapos talbos ng kamote. Ito, mga sitaw yan guys. Yung iba nasa punlaan ko pa. Ayan pala, may pa-quick tour pa pala sa aking mga veggies. Yung mga kamatisan ko nasa baba, tapos may calamansi. Sa banda rito, meron akong tanim na lemongrass, tapos mga oregano. May radish, saluyot, alugbati. Anyways, bumaba na ako kasi mag-start na ako magluto. And guys, hiniwa ko lang ng ganyan yung kalabasa, tapos nilagay ko na yung sibuyas, bawang, at itong kinuha ko na dahon ng sibuyas. Kumuha nga din pala ako ng dahon ng malunggay, ayan at nahimayat na hugasak ko na yan. Isasama ko din dito sa aking tortang kalabasa. Gagamit ako ng crispy fry, garlic flavor, tapos ilagyan ko ng cornstarch at ground pepper. Tapos maglalagay ako ng isang egg. Ayan, ibibit ko lang dito yung egg. Hindi ko na hinalo na mabuti dito yung itlog. Sinama ko na dyan kasi hahaluin ko rin naman siya. So, pinagsama-sama ko na. Tapos naglagay ako ng konting tubig. At hahaluin ng mabuti. As in, konti lang yung nilagay ko ng water. O, diba, mas madali kung pagsasama-samahin ko na siya dito. Masyado pang malabnaw, kaya nagdagdag ako ng breadings at saka ng cornstarch. Hindi pa ako satisfied sa kanyang texture. Gusto ko yung medyo thick ba. Para pag frinay, maganda. At saka buo siya. Inalahat ko na nga itong crispy fry na garlic flavor. Tapos nag-add din ako ng konting water. And hahaluin ko na ulit. Nag-add din ako ng cornstarch. And haluin. Ayan, halong-halo na guys. Tapos nag-add ako ng ground pepper. Pagkahalo ko ay ready to fry na itong aking tortang kalabasa. Sa malinis sa kawali, naglagay na ako ng mantika. At pagkatapos ay syempre, nag-start na ako mag-fried. Masarap yung ganitong luto sa kalabasa. Sabi nga ng kapatid ko, hindi lasang gulay. Kaya ako nahihirapan kapag kainin ng gulay mga kiddos nyo. Try this recipe guys. Masarap siya at nagustuhan din ng aking mister. Sa konting kalabasa, ang dami ko rin naluto guys. Sa sausawan nito guys, pwede mang tomas, ketchup, sweet chili sauce, toyo mansi or suha na may sibuyas. May konting sugar, pepper, and salt. Ay, ang sarap nun. Perfect dito sa aking tortang kalabasa. O diba, ang dami ko talaga naluto sa konting kalabasa guys. Anyways, may natirang butter sa ginamit ko. So, kukuha ko dito ng kangkong. Ayan guys, may mga tanim ako ditong kangkong. Dahil ayokong itapan yung butter, naisip ko magluto ng crispy kangkong. So, yan guys. Konti lang naman yung mga kinuha ko na dahon ng kangkong. Dito sa likod bahay, yung kangkong ko ay nakatanim sa lupa. Pero sa rooftop guys, nagtry na ako mag-hydroponics kangkong. At mas maganda yung tubo niya guys kapag naka-hydroponics siya. Anyways, dito nga sa Tupperware, naglagay ako ng cornstarch, konting iodized salt and ground pepper. Tapos ilagay ko na dito yung hinugasan ko ng kangkong leaves. Tapos takpan ko yung Tupperware or naka-Jollibee. Ayan nga. So, shake, shake, shake. Para ma-coat yung dahon at matuyo. Okay na to, ididip ko lang siya dito. Tapos, ipa-fry na yan. O, tara. Mabilisan lang to iluto. Nag-add ako ng mantika. Hintay ko lang uminit yan. At na mainit na nga yung mantika, isa-isa ko nang nilagay itong kangkong. Mabilis lang talaga to maluto, guys. Ayan. Hintay ko lang siya medyo mag-brown ba ng konti. This is not the first time na nagluto ako ng crispy kangkong. Talagang kapag may natitira akong batter, ito yung option kong gawin. Ayoko kasi itapon kasi sayang. So, eto na. Luto na ang aking tortang kalabasa at konting crispy kangkong. Gumawa na rin pala ako ng sausawan.
suka may sibuyas, siling labuyo, sugar, iodized salt, and ground pepper. O diba, may parinig pang crispy talaga. At syempre, titikman ko rin itong tortang kalabasa. Hindi to ganun ka-crispy. Kapag crispy, that's okoy. Ibang recipe siya. This one is tortang kalabasa, kaya hindi ganun ka-lutong. Uy, ang sarap. Ang sarap talaga. Kuha na nga ako ng kanin. Anyways, hanggang dito muna. Kain po tayo. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!